Hello everyone! Welcome sa ating channel, The IT Guide with Kats. Ako si Teacher Kats at today, ituturo ko sa inyo kung paano mabilis mag-insert at mag-manage ng table of contents sa Word. Tara, simulan na natin. So, una, buksan natin yung document kung saan natin gustong maglagay ng table of contents. Sa ND Teacher, mag-open na lang ako ng blank document for example natin. Ayan. So, ilagay natin yung cursor sa taas ng document. Makikita nyo, nagbiblink siya sa pinakataas. Doon sa part kung saan nyo gustong ilagay ang table of contents. So, dito sa Microsoft Word, pupunta tayo dito sa Reference tab. Yan, naka-open na kay teacher ha. Tapos, i-click lang yung table of contents. Pag kinilig nyo itong table of contents, makikita natin yung iba't ibang style. So, piliin lang natin kung ano yung gusto natin dito ha. Tapos, automatic na siyang mag-i-insert. So, ito yung pinili ni teacher. So, nakita nyo naman, meron na agad siyang nakalagay. I-edit na lang natin to. Pag gusto nating baguhin yung document. So, kailangan nating i-edit. Lagyan natin siya ng mga information. So, katulad itong unang box, ilagay natin ay introduction. And then, yung next box, lagay natin ng welcome and overview. So, ganyan lang yung pag-update ng table of contents. Pag kailangan yung i-update, ilalagay nyo lang or i-right click nyo lang dun sa field na gusto nyong i-update. Tapos, ma-update nyo na yung table example natin. Paano ba tayo magko-customize sa Word? So, pwede nyo bang i-customize yung style sa table of contents sa Word? Yes, pwede. So, sa reference, di ba, may table of contents, may custom table of contents dito. Pwede nyong baguhin kung ilang levels ang lalabas at kung anong style at iba pa. So, best practice, alright, best practice na ma-advise sa inyo ni teacher, pag gumagamit kayo nito, gumamit kayo ng heading style, tulad ng heading 1, heading 2, para mas madaling mag-work yung table of contents. Saan nyo ba makikita yung heading 1 at heading 2? Naalala nyo pa ba, class? Dito siya sa home. Heading 1, heading 2. Ito yon, class ha. So, pwede nyo siyang gamitin sa table of contents. Nakikita nyo naman, nagbabago-bago na siya. So, ayan. Alam nyo na kung paano mag-insert at mag-manage ng table of contents. May questions po ba kayo? Kung meron, mag-send kayo ng email sa akin or mag-comment lang sa video na to para masagot ko yung mga questions nyo. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon so you won't miss more practical tips in information technology using Taglish language. Tandaan, practice makes it permanent. Salamat sa panonood and kita-kits sa next video natin.